Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay God and Jesus Christ and Holy Spirit Guide for the New Pope. Yan. Ito ay yung pagpapala at pagpili ng ating banal na Panginoon Diyos sa pagtatalaga ng mga o pagpapala sa bawat isa, lalo na pagtatalaga ng ating mga kaparian o mga punong kaparian, kagaya ng ginawa sa ating Panginoon Kristo. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo itong mga mensahe ito mula po dun sa Bagong Tipan o Mabuting Balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Kristo. Yan. At ito po ang mensahe mula po dito sa mga taga-Hebreo, mula dito sa Hebreo Kabanata 4, talatang 14, talatang 5 at Kabanata 5, talatang 4 hanggang 5. Ito po ang mensahe. Magpakatatag kayo sa ating pananampalataya. Yamang mayroon tayo napakadakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos. Walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang karangalan ng pagiging dakilang saserdote ay hindi maaaring kamtan ni numan sa sariling kagustuhan. Ang Diyos ang humihirang sa kanya, tulad ng pagkahirang kay Aaron. Gayun din naman, hindi si Kristo ang nagtaas ng kanyang sarili. Sa pagiging dakilang saserdote, siya hinirang ng Diyos na nagsabi sa kanya, ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama. Pagpatuloy po natin sa kay Apostol San Lucas Kabanata 4, talatang 17 hanggang 19. Ito po ang mensahe. At ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaías. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga duka ang mabuting balita. Sinugoy niya ako upang ipayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa bulag na sila'y makakikita. Upang bigyan ng kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Ipagpatuloy po natin sa 1 Corinto, Kabanata 12, talatang 1 hanggang 3 at 6. Ito po ang mensahe. Tungkol naman sa kaloob ng Espiritu Santo, ang ipaliliwanag ko ngayon. Kaya't ibig kong malaman ninyong kailan may di masasabi ng sino mang kinakasihan ng Espiritu ng Diyos, sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni numan, Panginoon si Jesus, kundi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba-iba ang paraan sa paglilingkod, ngunit iisa lamang ang Panginoong paglilingkuran. Iba't iba ang gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalat sa taong gumagawa ng mga iyon. Pagpatuloy po natin sa 1 Corinto, Kabanata 12, talatang 27 hanggang 28. Ito po ang mensahe. Kayo mang lahat ang isang katawan ni Kristo at bawat isa'y haligi nito. Naglagay ang Diyos sa iglesia una ng mga apostol, ikalawa ng mga propeta at ikatlo ng mga guro. Naglagay din siya ng mga gagawa ng mga kababalaghan, mga mapagpapagaling, ng mga may sakit, mga tagatulong, mga tagapangasiwa at mga magsasalita sa iba't ibang wika. Pagpatuloy po natin sa mga gawa Kabanata 13, talatang 2 hanggang 3. Ito po ang mensahe. Samantalang sila ay nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo. Sila hinilang ko para sa isang tanging gawaing inilaan ko sa kanila. Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin,
pinatong nila sa dalawa ang kanilang kamay at sila'y pinayawan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lights Promotions. Yan. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, gayon din ang ating banal na Santa Maria. Yan. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at gayon din ang banal na Santa Maria. Ngayon naman po ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa tema na God and Jesus Christ and Holy Spirit Guide for the New Pope. Yan. So ito ay nais mong ipababatid sa atin ng banal na Panginoon Diyos yung kanyang ang kanyang pagpapala sa atin kung paano tayo niya binibigyan ng pagpapala ang bawat isa kagaya ng sa banal na Panginoon sa Kristo, at kung paano sinusugo ang banal na Espiritu Santo, at kung paano tayo pinagpapala at binibigyan ng kaloob ng ating banal na Panginoon, ng Panginoon Diyos mula sa Espiritu Santo na nagkakaloob sa atin ng iba't ibang mga pagpapala, kagaya ng pagpili ng mga apostol, paglalagay ng apostol, pagbabalagay ng mga guro, pari, yan ay ang ating Panginoon Diyos, Panginoon nagtatalaga, at ang nagpapala nito ay yung ating Espiritu Santo na isinusugo sa atin sa ating para tayong lahat ay kinakasihan ng Espiritu Santo para pagpalain tayo sa iba't ibang mga kaloob sa atin na ating mga kakayanan na sa mundong ito. Sa simbahan, mayroong propeta, sila ay pinagkaloob sa kanila yan ng Espiritu Santo, pinagkaloob sa kanila ng ating banal na Panginoon Diyos. Kagaya din ng ginawa ng Panginoon sa Kristo, siya ay pinagkalooban ng kinakasihan siya ng Espiritu Santo para ipangaral ng mabuting balita. Itinalaga siya doon ng Panginoon Diyos. At ang Panginoon sa Kristo rin, gabay ng Espiritu Santo, ay nagtalaga rin siya ng mga apostol para makaagapay niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita, at nagtalaga rin ng Panginoon Diyos lang mga guro, mga magagawa ng kamabalagan, etc. Para tayo ay para lalo na yung mga nasa loob ng simbahan. So kaya sa pagpili, kagaya ng pagpili ng Santo Papa, ay pinagkakaloob ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, at sa pamamagitan naman ng Espiritu Santo ay gagabayan niya at pinupuspos talaga nito ng Espiritu Santo ang ating mga kaparian para makapagpalaganap ng mabuting balita, lalong-lalo na dito sa kung sino sa kanila ang pipiliin leader para maging Santo Papa, o leader parang punong saserdote para mamuno sa simbahan bilang likod ng ating Panginoon Kristo at ng Panginoon Diyos. Yan. Ganoon niya pinagpapala ganoon ang ginagawa ng ating Panginoon Diyos na pinipili niya para maging puno ng ating simbahan. Mula sa Panginoon sa Kristo, apostol yan, nilalagay at iba't ibang mga itatalaga. Yan. At sila ginagabay ng Espiritu Santo. Kagaya ng ginawa kina Saint Paul at Bernabe, sila ay yung kanilang kapulungan, yung kongregasyon nila, ginabayan sila ng Espiritu Santo para dun sa gawain nila. So yun, yung mga nananampalataya noon, ginabayan din sila, yung mga apostol ng Espiritu Santo. Sabi nga ng Panginoon sa Diyos, hintayin nila ang Espiritu Santo, at nang bumabasa kanila ng Espiritu Santo, nakapagsalita sila ng iba't ibang mga wika. Yan, ganyan gumagabay ang Espiritu Santo. Tayo binibigyan niya ng mga kayanan, ay tinatalaga sa iba't ibang mga gawain. Kung tagapangasiwa ka, yan, tagapaggawa ng himala, yan. Kung ikaw ay sa pamahalaan ka, mga ganun mga bagay. Kung ikaw ay tagapag-suporta ng pinansya sa pamahalaan, doon ka bibigyan ng Espiritu Santo ng kakayanan para suportahan mo ng pinansya ng pamahalaan. So doon ka pag-iibayuhin ng ating banal na Espiritu Santo, Panginoon Diyos, at pauna rin ka sa mga bagay na yan. Iba yung naglilingkod, iba yung mga guro o yung mga pari, at mayroong susuporta sa simbahan. Iba rin yung mga tagapakinig na para makaunawa, ikaw ay gagawin ng Espiritu Santo para maunawaan mo yung ang Panginoon Diyos at Panginoon sa Kristo. Kaya sinasabi, kung tayo ay nakapananampalataya, ang Panginoon sa Kristo ay nasa atin at tinanggap natin. Hindi natin
na hindi natin, kung tayo ay lalaban sa Panginoon Kristo, sa Panginoon Diyos, wala ang Espiritu Santo sa atin. Ano ba, sinumpa mo siya o nilalait mo o kinakalaban mo, wala ang Espiritu Santo sa iyo. Ngayon, kung nasa yung Espiritu Santo, mananampalataya ka sa Panginoon Kristo, Panginoon Diyos. So, ganun ang ginagabay ng Espiritu Santo na nauunawaan mo ang mabuting balita na ipinagkakaloob. Kaya kung tayo itong ating binabahagi, kapag ito inaunawaan yung Espiritu Santo ay sumasa inyo, kayo ay nakakapakinig at kayo ay naunawaan ninyo at mananampalataya kayo sa Panginoon. Mga ganong mga bagay. At syempre patuloy kayong hikayat para sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at kayo ginagabayan ng Espiritu Santo. At nagsimula ang inyong pananampalataya. Ang Espiritu Santo ay umaalis sa atin kapag tayo ay gumagawa ng hindi mabuti. So, tinatalo ng kasamaan o ng tukso yung ating laman lupa, yung ating napitan ng laman. So, kaya dapat ay with the guide of the Spirit, from our spirit and our physical, puso't isipan, dapat ito ay from the words, dapat nagagawa natin yung mabuti. So yan, yung gabay ng Spirit sa atin ay aside from tayo ay ginagabayan niya ng talino, pangunawa ay yung Bible, yung binabahagi, kagaya binabahagi ko, yan ay nauunawaan natin at isinasagawa natin. So that is the guidance with us, with the Holy Spirit. Gagawin natin yun nga, kung ikaw ay matutok sa ibig sabihin nalalabag mo na yung Bible. So yung guidance ng Holy Spirit na ikaw ay ginagabayan na sa mabuti from doing the words o the good deeds from the words ay binabaliwala mo kasi nga natutokso ka doon sa masama. So maalis sa yung Espiritu Santo kapag lumalalim na ang ginagawa mo na masama. Kaya kapag napagsisihan mo, babalik ulit sa iyo ang Espiritu Santo at hindi mo makakatawan mo yung mga demonyo para ikaw ay patuloy na ikayatin niya na matukso ka doon sa masama. Mga ganun mga bagay. Kaya tayo ay sana tayo ay magkaisa sa ating pananampalataya at idalangin natin. Tayo ay sinasabi rin ng ating banal na Panginoon Diyos, kung tayo ay magkakaisa sa ating pananampalataya, diringgin niya yung ating mga dalangin. So tayo dumalangin sa Panginoon Diyos na pagpalain tayo ng pagpalain muli tayo ng ating bagong tagapamuno sa ating simbahan. Tayo umasa sa ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay pagkalooban. At yung gabay nga, syempre, sa ating mga kaparian. Ang ating mga kaparian ay hindi sila matalo noong material or pita ng laman. Yan, yung ating mga archbishop na siyang pumipili para sa ating bagong Santo Papa, but instead ay umiiral sa kanila yung Espiritu Santo to Diyos who is the Pope na nais ng ating banal na Panginoon Diyos na may talaga. Yan. At hindi sila na-influence noong hindi magandang influensya, which is to choose who is the Pope o alagad na dapat na papatuloy sa gawain ito. Yan. Kaya yung muli, sana ay patuloy tayong gabayan patuloy tayong manampalataya sa gabay ng Banal na Espiritu Santo at sundin natin, siyempre. Tayo ay hindi naman robot. Sa gabay ng Espiritu Santo, tayo ay, siyempre, mayroon tayong choices. And Spirit is with us to help us. Kinakailangan bukas tayo sa Kanya to help us for our choices, for our gawa sa pagpapala niya sa atin. So, ganun natin pinag-ibayo ang gabay ng Panginoon Diyos, Banal na Espiritu Santo. Yan. Para tayo ay gabayan. Sabi nga Panginoon sa Kristo, pag ikay magsasalita kung ipapayag mo sa salita ng Diyos, bibigyan kanya ng kakayanan. So, ganun tayo ginagabayan ng Panginoon. So, Banal na Espiritu Santo, Panginoon, kung tayo nananampalataya at sila tinatanggap natin, ganun tayo tutulungan niya. Ngayon, kung hindi tayo tinutulungan niya, hindi na tayo bibigyan ng katalinuhan, kagalingan, magsalita, mga ganun mga bagay. Kaya tayo ay manampalataya na lubos. Muli, sana ay nagabayan na naman kayo ng Bibleized Promotions sa ating pamabahagi ng mabuting balita. Magabayan kayo sa inyong kaligtasang spiritual at naunawaan nyo kung paano ang Espiritu Santo ay gumagawa sa atin o gumagabay sa atin sa bawat isa mula sa pagpapala ng ating banal na Panginoon Diyos at kayo din ng
banal na Panginoon Kristo para sa bawat isa at gayon din doon sa simbahan. Yan. Pagpili ng mga apostol, propeta, yung mga ganon, o mga guro, o mga nanunungkulan sa simbahan. Yan ay tinatalaga at pinagpapalaya ng Espiritu Santo mula sa Panginoon Diyos na itinatalaga niya. Sinusugo niya Espiritu Santo para siya ang gumawa o sino ang pagpapalain niya ng mga pagpapalang yan sa bawat isinilang sa mundo ito. Yan. At yan, sana tayo nagabayan at kayo magkaroon malalaking pag-asa sa inyong kaligtasan. At patuloy tayo na nampalataya ng gabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, Banal Espiritu Santo. Gayun din ang Banal Santa Maria na kanyang paggabay, ng kanyang milagro, kaliwanagan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. Hindi lamang sa tuwing linggo na kung tayo sa ating pagbabahagi na magliwanag ang bansang ito, kundi sa buong mundo na tayo ay gabayan ng kaliwanagan at pagmamilagro sa ating pagbabahagi. At hindi lamang tuwing linggo, kundi sa panahong ito ng ating henerasyon ito, tayo ay gabayan ng kaliwanagan at pagmamilagro ng Banal Santa Maria, Panginoon Diyos, yan, sa ating naging inasitiba ng pagbabahagi. Sana magabayan palagi yung ating simbahan na maliwanagan ito at magabay ng mga kaparian, patuloy ito mga magigikayat at ipapatuloy ang kanilang gawain at magkabay sila ng kaliwanagan sa lahat. Sana gabayan sila with our faith in spreading the word. O suporta natin simbahan sa pagbabahagi ng mabuting balita at pananampalataya natin na gabay ng ating banal na Santa Maria. Bidas. Yan. So, yan at doon naman sa Interfaith Unity ay hinihikayat natin yung bawat mga relihiyon na tayo magkaisa sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa dyan, unawain natin yung ating mga relihiyon, unawain natin ang atay magkaisa at hindi tayo nagkakaroon ng diskusyon, hindi pagkakaunawaan na uwi sa sigalutan hanggang sa karahasan o digmaan. Bakos, makagagabay tayo ng kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan. Iba't ibang mabubuting aral ng ating mga relihiyon mula dito sa ating magkakaisang ito. Makagabay tayo sa pamilya, komunidad, bansa at buong mundo. At muli doon sa CBCP and Vatican Church ay patuloy na sana kayo ay maliwanagan ng ating banal na Santa Maria at patuloy niyo pagbukulorin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos, mula Panginoon Kristo, Banal na Espiritu Santo. Yan. Mula at mabuting balita. Yan. O Panginoong Kristo. At sa ating munting kakayanan, tayo ay patuloy na nananampalataya ng paggabay ng ating Panginoon Diyos, Panginoon Kristo, at Banal na Espiritu Santo. Hindi na Banal na Santa Maria, pagtulungan tayo ng proteksyon, kalakasan, at ibayang kapangyarihan, nagabayan tayo sa ating pagbabahagi ng mabuting balita, at kayo ay magagabay tayo sa ating pagkikayat at pagbubukulan sa katawan sa pananampalataya sa Panginoon, lalong-lalo na sa ating paggabay at paggabay sa pamahalaan na ito ay mamahalan ng mabuti at matuwid. At yan, ang mga kapamahalaan, kayo ay maliwanagan ng ating Banal Santa Maria at mamahala kayo ng mabuti. Matuwid, tugunin niyo yung karapatang ng tao at magpairal kayo ng patas ng justisya. Sa gayon, ang inyong bawat mamamayan ay makikinabang sa inyong mabuting pamahala, patas na hustisya at karapatang pantao. At sila higit ay mga pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos ng protektado, maunlad. At hindi sila ay namumuya na parang mga panahon noong una na sa ilalim ng karahasan at iba't ibang mga kabigatian. So muli magandang hapon sa inyo lahat at God bless you.